Sabrina, meron tayong hearing sa Fiscal's office sa Makalawa. Para saan po yan, attorney? Give me a sec. Rochelle, Yes, attorney? please make sure magawa natin ng kopya ito before the hearing. Okay po. Thank you. Basically, titimbangin ng Fiscal's office yung ebidensya na sinunitin natin. Once maka-establish ng probable cause, then we go to trial. Mapapakulong ko na rin yung hayop na Morgan na yan! Sigurado ako matutuwa ang nanay ko pag nalaman niya to. Sabrina, bakit? Iniisip ko lang ako kasi si Inang eh. Sinugod namin siya sa ospital. Hindi niya na ho kinakaya yung intriga mula nang mangyari to sa akin. Attorney, araw-araw, iniisip ko kung paano kakayanin ni Inang to. Tinatawag akong pabaya, malandi, mababang uri ng babae. Ang Inang ko nasasaktan siya tuwing may tumatawag sa akin ganun. Paano, attorney, pag nagkasakit siya, pag lumala yung kalagayan niya sa ospital? Ang lahat ng gagawin ko, nakikipaglaban kahit para sa'yo. Nararamdaman mo ang hustisya. Tulungan niyo ako mapakulong yung Morgan na yun. Nakikiusap ako, attorney. Tulungan niyo po ako. Hindi ko kakayanin pag may nangyaring masama sa Inang ko. Aha. Okay, yeah. Sige, that could work. Hey. Okay, I got it. I'll see you. Thanks. Grace, I was just talking to Kuya William. He's inviting us over for dinner in his new restaurant. Grace? Grace, naririnig mo ba ako? Sorry, iniisip ko lang kasi yung kaso ni Sabrina. Edward, what are her chances of winning? I'm not really sure, but medyo mabigat yung testimony ng akusado. Basically, facts are, matagal na silang magkaibigan, and pinapatuloy pa niya sa kondo yung lalaking yun. So, for sure, gagamitin yun ng defense para ma-discredit si Sabrina. Pero gagawin mo ang lahat, diba? Para mapanalo siya? Para mapakulong ang lalaking yun? Yes. Of course. Grace, that's my job. But please, can you allow me to handle this? Kasi ayoko maapektuhan ka pa. Edward, please, mangako ka. Mangako ka na mapapakulong mo ang lalaking yun. Huwag mong hahayaan na magaya siya sa akin na hanggang ngayon, malaya ang lalaking sumira sa akin, sumira sa pamilya ko. Malayang nabubuhay na parang wala siyang ginawang kasalanan. Samantalang ako, nakakulong sa sarili kong takot hindi makalaya.